What's up? Ang anime na i-recap natin ay ang episode 7 to 12 ng Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers para makumpleto na natin ang series. Terra simulant na natin. Nagtatanong sa marami ang prinsesa dahil hiyahanap niya si Fleo habang sila naman ay nag-e-enjoy sa bahay ng kanilang masarap na pagkain at nag-alala ang mga babae dahil nakukuhanan sila ng trabaho sa bahay ni Fleo kaya nagpursige sila sa kani-kanilang mga trabaho tulad ni Blossom sa farm. Si Bylree sa mga kabayo na dinidilaan pa ang buong katawan niya. Habang si Bell naman ay inalala ang kanyang kapatid at ama ng mga castle mage dahil hindi niya naabot ito at hindi niya na kailangan magpalakas pero dahil sa patience ni Fleo na turuan siya ay ayaw niya sayangin iyon at matuto pa ng maraming ibang spells nang biglang sumisigaw si Blossom sa labas at dahil pala may isang asul na kabayo ang sinisira ang farm niya at nang aatikihin sila ay nakapagdepensa naman si Bell at sinabi ni Bali Rosa na siya ang nakakita nito at akala niya ay mabait ito kaya inuwi niya kaya nilabas niya na ang sword niya pero sabi ni Bylree ay bumalik ang alaga nila sa isang rabbit form at saka kumuha ng tali para sakya ang nagwawalang kabayo at mukhang napaamo niya ito kaya humanga ang ibang mga babae. Sila Fleo at Rice naman pala ngayon ay nagda-date sa labas pero sabi ni Fleo ay magbebenta lang naman sila ng equipment pero dahil kasal na sila ng tunay ay mahigpit na yumiyakap si Rice sa kanya at ibinigay na ni Fleo ang bagong armor na ginawa niya na leather armor at pinuri ito ng blacksmith at pinalagyan niya ng magic stone at ang pinili niya ay ang light stone at kinikilig pa nga si Rice kapag sumisilip sa seryosong asawa niya na nagtatrabaho nang biglang dumilim ang mga ulap at nagpakita ang magic circle na ito sa langit at lumabas ang halimaw na ito noong hero noon habang sakay-sakay. Ang Diginatang pinunta pala nila dito ay ang prinsesa na hiyahanap nila kaya pinatalsik niya agad ang mga bodyguard niya. Habang tumatakbo sina Fleo at Rice ay nakasalubong nila si Hiya dahil nakaramdam daw siya ng masama at pinaliwanag na ang monster na yun ay isang tao na naging ganun dahil sa witch na nasa balikat niya. Ngayon na si Damalines the Apricot, the Grand Magus of Midnight at dati pala ay namuno siya bilang pinakamalakas na mage sa kingdom ng Clyrode gamit ang dark magic pero natalo siya ng hero noong time na yun pero kahit namatay siya ay buhay pa rin ang kanyang isipan kaya nasil siya sa sword na ito at nakawala rin siya noong nakawala si Hiya kaya kasalanan niya daw ito kaya nagpaalam siya kay Fleo na papatayin niya daw ito. Dahil threat siya sa syudad kaya pumayag naman si Fleo pero unahin pa rin ang kalagayan ng mga mamamayan kaya sila ay tutulong sa pag-evacuate sa kanila. Kinakausap ni Damalines ngayon ang prinsesa na nag-iisa na lang ang nagbabantay sa kanya habang nanginginig pa ang mga tuhod at sinabi niya na kukunin niya na ang buhay niya at aatake na ang monster. Pero biglang nagkaroon ng apoy sa harapan nila at iniligtas ni Hiya ang prinsesa kaya nakilala rin siya ng witch na siya ang Digin ng Light and Darkness kaya sinabi na lang ni Hiya na papatayin niya ang kung sino man ang nagiging balakid sa pamumuhay ng pinagsisilbihan niyang god kaya umatake ng magic si Damalines pero nablock ito ni Hiya gamit lamang ang isang braso dahil walang magic sa mundong ito ang tinatablan siya kaya pinaatake niya ang monster at sinabayan pa ng magic niya pero pinatalsik lang ulit yun ni Hiya na parang gabok lang kaya gumamit ng isang napaka-dark na spell si Damalines na inapektuhan ang monster na ito kaya nag-transform pa siya sa isang mas napakalaking halimaw na ikinatakot ng prinsesa dahil hindi lang syudad ang masisira nito. Naglalakad na ngayon ang napakalaking halimaw pero sa ilalim nito ay may nag-activate na spell kaya agad naman itong nawala at si Fleo pala yun na gumamit daw ng release magic kaya nag-sorry si Hiya. Dahil hindi niya natapos agad ang trabaho niya kaya sinabi niya na lang na siya ang bahala kay Damalines at mukhang hinigop niya ito gamit ang magic na perish papunta sa kanyang kamay pati ang monster na ito ay tinanggal ang sumpa niya para bumalik na sa pagiging hero at naging isang candy at nilunok niya. Nakita nila ang hero na walang malay kaya sinabi ni Fleo na hayaan na ang mga guard kumuha sa kanya sabay nilapitan naman siya ng prinsesa na kinilala siya bilang si Sir Fleo na sinabing nahanap niya na siya at nagpakilala bilang si Elizabeth Clyrode, ang unang prinsesa ng Magical Kingdom of Clyrode kaya nagpasalamat siya kay Fleo at nagsorry para sa ginawa ng hari at hero sa kanya at sinabi niya na agad na pwede ba siyang sumama sa kanila. Bilang tunay nilang hero dahil nga natanggal na ang hero sa pwesto niya at nawalan na ng pag-asa ang mga tao pero nagsorry agad si Fleo at walang alinlangan na tumanggi sa pwestong ino-offer nila at
Ibigay daw yun sa isang tao na willing talaga gamitin ang kapangyarihan nila para sa sangkatauhan at siya ay hindi iyon at ang hiling niya lang ay mamuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa. Nakauwi na sila ngayon at sinabi ni Bylri na baka pwedeng i-expand nila ang kanilang property dahil gusto niya daw hamuli at magpalaki ng mga magic beast at kailangan niya ng mas malaking lupa para doon, habang si Blossom naman ay madadagdagan ng kanyang lupa para sa farm at makakapagpatubo pa ng mas maraming gulay at makakapagbenta daw sila ng mga gulay na iyon gamit ang mga magical beast na pinalaki nila, kaya nagtaka si Rise na mahirap pasunurin ang mga magical beast lalo na mula sa isang tao. At sinabi naman ni Bylri na kapag malaya pa rin ang mga magic beast ay magiging mababait naman sila, kaya sinabi ni Fleo na kakausapin niya ang landlord tungkol dito, pero sinabi ni Bylri na gusto nila na sila ang makikipag-negotiate sa kanila at sinompute pa nga ni Fleo ang magiging bayad dahil mahal daw ito, kaya sobrang nagulat tuloy ang tatlong babae sa sobrang mahal ng pinakita niya, kaya nag-alala sila, pero sabi ni Fleo ay siya na ang magbabayad nito dahil kasama naman iyon ng bahay, pero hindi sila satisfied kaya sinabi niya na bayaran nila siya ng 30% bilang renta nila sa paggamit ng lupa, kaya natutuwang pumayag ang mga babae. Kaya agad na nagsimula ang mga trabaho nila dito sa bagong lupain, kaya nagsuggest si Fleo na magtubo rin sila ng mga gulay na mahirap mahanap at patubuin at gagamit lamang siya ng magic niya ay mapapagana ito, pero sabi ni Blossom ay ayaw niya dahil aasa na naman siya sa kanya nang biglang nagsalita si Hia na sinabing magic niya na lang ang gamitin dahil servant din naman siya ni Fleo, pero ayaw rin ni Blossom dahil dapat daw ay may kasamang pagmamahal ang pagpapatubo ng mga gulay, pero sumabat bigla si Belle na sinabing gusto niya daw makita ang magic na ito para sa farming at sinabi niya rin na siya ay papunta sa Hugtao College of Magic at sinabing hindi lang siya student doon at isa ring teacher dahil tinuruan siya ni Fleo, kaya kinumbinsi niya rin si Blossom na gamitan ng magic ang farm, kaya sinabi na lang ni Fleo na wag niya na lang ibenta kapag hindi siya satisfied sa resulta nito, kaya pumayag na siya gamitin ang magic ni Hia kahit sa maliit na parte ng farm niya. Natutuwa si Fleo dahil lahat daw sila ay nakakita na ng mga gusto nila gawin sa buhay at nasabi niya rin na balang araw ay gusto niya magtayo ng shop sa mundong ito at sinabi ni Fenrise na basta siya ay magiging successful ang shop na itatayo niya at sinabing gagawin niya ang kahit ano para kay Fleo at si Fleo naman ay nag-abot sa kanya ng singsing at sinabing ito daw ay wedding ring na pati siya ay mayroon sa kamay, kaya isinuot niya na ito sa kamay ni Rise at nagyakap ang mag-asawa. Para bang nasa isang simbahan ngayon at si Bali Rosa ay nakasuot ng dress at winelcome siya ni Uli Minas at saka nagsalita rin ang Dark Lord na si Ghoul na sinabing ang ganda niya ngayon at sinabing siya ay asawa niya na ngayon, kaya nagulat siya at pati ang mga alagad nila nag-cheer para sa kanila at sinabi ni Ghoul na iaalay niya ang mundo para sa pagmamahal niya, sabay hahalikan, pero isa pala yung panaginip at nagising si Bali Rosa. Nag-bake sila ngayon ni Fenrise ng mga cookies at siya daw ay hindi sapat ang tulog, kaya nasabi ni Rise na baka siya ay lovesick dahil ang lahi nila ay nananaginip ng kanilang mga kagustuhan, pero itinanggi ito ni Bali Rose, sabay narinig iyon ng ibang mga babae na baka ang nagugustuhan niya ay ang Dark One dahil palagi nga naman siyang pinupuntahan nun dito, at nasabi ni Bylri na hindi pa nila alam paano nagka-inlovean sila Fleo at Rise na pati si Hia ay interesado dito at tinanong anong pinaka nagustuhan niya sa kanya, kaya sumagot siya na napakabait niya at ang kanyang pagiging soft dahil ang lahi nila ay kapag hindi nagkakaintindihan ay nauuwi sa labanan, pero si Fleo ay open na open palagi sa kanya, kaya naramdaman niya na ang pagiging soft nila ay hindi naman masama, sabay andito na pala si Fleo na namumula tuloy. Bigla naman siyang nakadetect ng mga nakapasok na demons kahit naglagay siya ng barrier, pati si Hia ay naramdaman iyon, sabay ipinakita ang maliit na babaeng ito na nakatingin sa barrier at ngayon ay nagre-report ang isang matanda na ito sa prinsesa na sinabing ang mga gold coins na dinonate ni Fleo ay mga road gold coins, pero ang mga ganitong coins nila ay hindi ipinamimigay sa masa, kaya naisip nila na ang recently lang na nakahawak ng ganito ay ang binigyan nila ng road gold coins na si Ban Azza, kaya napagtanto nila na baka si Ban Azza at si Fleo ay iisang tao lamang, kaya naisip ng prinsesa na talagang hindi na siya papayag maging hero nila ngayon at dapat ay mag-sorry sila para makabawi sa kanya, at dumating ang isang sundalo na nag-report na nakatakas na daw ang dating hero at ang babae niya sa kain lang kulungan, kaya inutusan siya ng prinsesa na ipahanap agad ito.
Hinahanap ng mga guard sila ngayon na nakatago lamang sa isang damuhan kaya naiinis ang hero dahil para na daw silang criminal ngayon pero totoo naman yun dahil nga nagnakaw sila ng mga kayamanan noon. Pero sinabi niya na hindi daw nakaw yun dahil kinuha niya lang ang pera niya na ibibigay sa kanya pagtapos na ang pagiging hero niya at pagkatingin niya sa loob ay wala na itong laman at treasure. Chest na lang kaya tinignan nila iyon pero ang laman ay isa lamang shovel at may nakarinig sa kanila na mga guard pero pagkatingin nila ay wala na dahil nakapaghukay agad sila ng malalim gamit ang shovel na ito. Ang Dark One naman ay ipinapahanap pa rin sila Fleo dahil nga nag-teleport ang kanilang bahay at sinabi pa ni Oliminas na hindi ito ang tamang oras para hanapin sila Fleo pero sabi niya ay hindi at mauuna pa rin sila hanapin at isang babaeng ito ang nakikinig sa kanila ng patago at mukhang nag-report ito sa lalaking tinatawag na kapatid niya ang Dark One at nagagalit ito dahil gusto ni Ghoul na magdagdag ng tao sa kanilang Dark Army kaya sinabi niya na dapat sinisira ng Dark One ang lahat kaya kukunin niya daw ang trono ng kapatid niya bilang Dark One at siya ang mamumuno sa mundong ito. Namili ng mga gamit sila Fleo at dahil daw may oras pa sila ay kumain na muna daw sila ng lunch kaya natuwa si Rise at yamakap naman agad sa kanya at nagturo ng mga gusto niya kainan na mga lugar at nakita nila na ang matandang ito ay sinasarado na ang kanilang store dahil mahirap na daw makahanap ng mga suppliers sa ganitong edad niya dahil nasira daw ang mga area ng suppliers niya noon dahil sa atake ng mga Dark Army kaya nalungkot si Rise pero sinabi ni Fleo na mayroon din namang iba na nagtatayo pa rin ng kanilang mga store at tinawag sila ni Bali Rosa na sinabing ililibre niya sila ng kanilang lunch at dahil daw tumaas ang kanyang adventurer's rank ng isa ay tumaas din ang kanyang money reward kaya pumayag na lang ang dalawa pero biglang dumating si Hia na sinabing mayroong isang demon na papalapit ay mayroong napakalakas na kapangyarihan at ayon pala ay si Ghoul. Nagsalo-salo na sila ngayon ng kanilang tanghalian at may nag-report daw kay Ghoul ng strange magic sa area na ito kaya pinuntahan niya at masaya siya na nagkita na ulit sila sabay sinabi kay Bali Rosa na gusto niya rin siyang makausap at sinabing nasasarapan daw talaga siya sa mga niluluto ng mga tao dahil limited lang ang pagkain sa Dark Army habang tinanong niya si Bali Rosa kung nagluluto ba siya at sinabi ni Rise na siya ang nagturo sa kanya kaya natuwa naman agad si Ghoul pero nagalit naman si Bali Rosa dahil mayroon pa rin siyang balak na wasakin ang mga tao. Sinabi naman ni Hia na ang malaking pagkakaiba ng mga tao at DNA ang malisiyam sa loob ng kanilang katawan na kaya controlin ng iba pero ang iba ay hindi at nagre-release sila ng paonti-onting Malisiyam at kapag nagsama-sama sila sa isang lugar ay delikado na ito para sa mga tao kaya naalala niya ang De La Visa Forest kaya sinabi rin ni Rise na kaya ng kanilang pet at ang kabayo nila na kontrolin ang malisiyam nila kaya wag siya mag-alala kaya umalis na rin si Ghoul. Naglalakad na sila pauwi at nag-alala si Fleo sa napakalaking pagkakaiba ng mga humans at demons dito kaysa sa dati niyang mundo kaya yamakap na lang muna siya bigla kay Rise na ikinatuwa naman agad. Habang ang dalawa ngayon ay umaakyat pa rin sa kanilang hinukay na butas at nang nakaakyat ang babae ay ipinatong agad ang malalaki niyang joga sa lupa habang ang puwet ay nakatutok kay Hero kaya napatingin siya at na-distract kaya nalaglag. Sila ngayon ay nag-e-enjoy ng kanilang masarap na tanghalian na iniluto ni Rise at napansin nila na pagaling siya ng pagaling sa kanyang pagluluto at dahil daw yun patuloy pa rin siya sa kanyang pagpapaturo kung paano magluto at nang nakita niya ang teacher niya ay sinabi niyang kasal na siya kaya tinuruan siya nito ng kanyang last recipe na perpekto sa mga pamilya kaya ayon ang ginawa niya. Ngayon nang bigla naman may kumatok at yun pala ay ang prinsesa na nagso-sorry sa kanya at sinabing siya ang kanilang hero candidate na si Ban-Oza. Sinabi ng prinsesa na salamat sa tsaa at umalis na muna ang ibang mga nanonood dahil ito ay topic lang na pwede niyang sabihin kay Fleo lamang at sinabi niya naman na aalis sila bukod kay Rise dahil siya ang asawa niya at kung hindi niya matatanggap yun ay siya na lamang ang umalis kaya kinilig na naman si Rise kaya pumayag ang prinsesa sabay lumuhad sa kanyang harap at nagsorry sa mga ginawa nila sa kanya noon tulad ng bottomless bag na binigay nila sa kanya na mayroong mga masasamang spells kaya sinabi niya na wag na siya mag-sorry at sabihin niya na lang ang kanyang punto at ibinigay ng prinsesa ang mapa na ito ng bansa na sinabing ang mga ilaw na ito ay ang MJ Cly Road Army at nagulat si Fleo dahil ito ay top secret information na sinabi sa kanya at sinabi ng prinsesa na ang purification na inilagay nila sa kingdom ay malapit na maubos at kapag naubos na ay aatake na ulit ang Dark Army pero pagod pa rin ang kanilang mga mage kaya naglagay sila ng mga army sa iba't ibang
taon pero kulang ito para sa iba kaya ang request niya ay si Fleo ang magprotekta ng ilang mga taon na hindi nila abot. Nagalit tuloy si Rise dahil idinadamay nila si Fleo na ayaw sumasabak sa gera pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa kanya at ang hari daw ay malapit na ulit magising at dahil naiisip niyang parte siya ng Dark Army ay baka ipapatay siya nito at sa kasalukuyang kapangyarihan niya ay ipapahuli niya na lang muna ang hari sa mga nagawa nitong kasalanan sa kingdom kaya humihinga siya ng tulong kay Fleo na maprotektahan ang buong kingdom at maipakita na karapat-dapat siya na mamuno sa kingdom. Na-realize rin ni Fleo na ang gusto lang ng prinsesa ay isang kasiguraduhan na hindi siya sasali sa Dark Army dahil daw hindi niya siya inaasahan na makipaglaban para sa kanila at ayaw niya lang na maabandona ang ibang mga lupa ng kingdom. Hinahanap ng mga lalaking ito ang mga hero na nakatago na naman sa damuhan at naiiyak na ang babae dahil kahit nakalabas sila sa hukay ay takbo pa rin sila ng takbo at nagugutom na nga kaya binigyan siya ni hero ng pagkain at nagulat siya na hindi niya pa rin siya iniiwan at pinuri pa nga siya ng pinuri kaya namumula na ang hero ngunit may lumapit sa kanilang gagamba na nagsapot sa babae muna. At saka sa hero na nabalutan ng kanilang buong katawan at nagpakita ang babaeng ito na servant ng kapatid ng Dark One na naghahanap daw ng sacrifice. Habang nakahiga ay iniisip ng mabuti ni Fleo ang tinanong sa kanya ng prinsesa dahil kapag daw nagkaanak na sila ni Rise ay gusto niyang mapayapa ang kapiligiran nito na mapa-human or demon na mga bata ay maayos na namumuhay ng magkasama at gusto niya daw gumawa ng mundong ganun kaya sinabi ni Rise na nandyan lang siya palagi at susuportahan siya. Ngayon ay may nagbebel sa isang village dahil parating na daw ang mga Dark Army habang ang batang ito ay nagsosolo at nang aatake na sa kanya ang isang goblin ay may nagprotekta sa kanya na mukhang si Fleo at Rise at naglagay ng barrier sa harap nila kaya sinabi ni Fleo na umatras na lamang sila dahil hindi rin naman nila kayang sirain ang barrier na ito nang biglang nagpakita ang Cyclops na sinabi ni Rise na pinamalakas daw na demon pagdating sa pisikal na lakas at minaliit nito ang kapatid ni Rise na malaki-laki pa daw nakasama sa Infernal Four kaya nagpaalam si Rise na siya na lang ang bahala dito sa Cyclops at ipapakita niya daw ang kanilang pagkakaiba sa lakas kaya pumasok si Rise sa barrier at naglaban ang dalawa pero sa bilis umatake ni Rise ay nasugatan niya agad ang Cyclops sa dalawang braso at tuhod pero minaliit yun ng Cyclops na sinabing weak attacks lang kaya gumamit ng spell si Rise na nagpataas ng talon sabay itineleport niya ang Cyclops sa pwesto niya kaya binato niya si Rise ng kahoy pero nagpalit ulit sila ng pwesto kaya siya ang tinamaan nito at nagpalutang din siya ng mga puno na itinusok niya agad sa Cyclops na ito na hindi na makagalaw. Biglang aatake na ang mga iba pang demon pero tinihil sila ni Fleo at gumamit ng spell na itinali silang lahat at hindi na makagalaw sabay hinil niya rin agad ang Cyclops at sinabing gusto niya lang ay umatras na silang lahat dahil kahit gumamit siya ng teleportation sa kanila ay babalik lamang sila kaya kung hindi sila susunod ay haharap niya sila kahit ilang beses pa nila gusto hanggang sa tumiklop silang lahat kaya natakot ang mga ito at mukhang umalis na sila ng kusa kaya nagpasalamat ang mga taong ito sa kanila na natakot pa sa wolf pero sinabi ni Fleo na ito ay partner niya kaya nagpasalamat din ang babaeng ito na iniligtas niya at sinabing ito ay utos ng kanilang prinsesa. Dumating na ang balita sa prinsesa na mayroong adventurer ang pumoprotekta sa mga village at ipinaglalaban ang mga tao at sinabing siya ay may suot na mask at may partner na wolf at sinasabing ang prinsesa ang nagpadala sa kanya kaya maraming tao ngayon ang nagpapasalamat sa prinsesa kaya napagtanto nila na si Fleo ito at sinabing makipag-cooperate sa kanya kapag nakita nila siya at nakita naman ito ng Dark One na naisip ang kanyang kapatid ay umaakto ng walang sinasabi sa kanya at may nag-report sa kanya na sinabing sinasakop ng kapatid niya ang trono niya kasama ang kanyang mga katulong at ito sila ngayon na sinabi pa ng babae na nakakuha siya ng mga taong may mga mataas na stats at ang hero ito at ang babae niya na mayroong magic circle sa ilalim na para daw sa right of super hybridization at sila ay sacrifice para sa evil god at kapag ginawa nila ito ay masisigurado nila ang panalo niya laban kay Gol na kasalukuyang Dark One. Magkaharap ngayon sila Fleo, Rizgol at Uli Minas at sinabi ni Gozel na baka pwede siyang makitira muna sa bahay nila Fleo kaya nagulat si Fleo kaya nagkaroon ngayon ng flashback kung saan kausap ni Uli Minas ang Infernal Four na tatlo na lang na sinabing sila daw ay magiging witness ng laban ni Gol at kapatid niya na si Yuagard at pumayag sila dahil baka ito rin ang push na kailangan ni Gol.
Dahil parang hindi daw siya ang sarili niya sa ngayon kaya piyang dududahan na siya ngayon at kahit deserve niya daw ang trono ay dapat ipakita niya ulit ang lakas niya dahil mayroong mga nagre-rebelyon. Nakaupo si Yuagard sa trono at pumasok na Infernal Four na sinabing bakit nakaupo na agad siya kaya sinabi ng assistant niya na mapupunta rin naman sa kanya ito at saka sinabi na walang aawat at magi-interfere sa laban nilang dalawa mamaya kaya nagalit si Oliminas na traidor sila at umatake pero napunta siya sa harap ni Yuagard at pinatalsik lamang siya nito palayo sa pinto at ngayon ay dumating na si Gol sa kanyang demon form kaya hinamon na siya ng kapatid niya sa isang laban para sa trono at titulo habang sila hero ay nakatali pa rin sa magic circle. Sinabi niya na wala siyang oras para sa ganitong mga bagay pero sinabi ni Yuagard na pati ang mga alagad niya ay payag sa laban na ito dahil hindi na daw siya worthy para mamuno pa rin bilang Dark One kaya tinanong niya siya ano ang ginawa niya kaya sinagot ni Yuagard na madalas siya na pumunta sa mga tao at matuwa na lamang doon pati na rin ang kanyang pag-atres noong malapit na silang manalo kaya hindi daw siya seryoso sa pagdurog sa mga tao kaya nagdududa sa kanya ang mga tao na aka kumampi na rin siya sa humans. Nagseryoso ngayon si Gol at ipinakit ang kanyang totoong kapangyarihan pero ang sinabi niya lamang ay tinatanggal niya na ang pagmamayari niya sa singsing ng Dark One at nagre-resign sa titulong ito at ibinigay ito kay Yuagard dahil kung sa isip nila ay hindi na siya worthy sa pwesto na ito ay hindi niya na kailangan iyon kaya nang hahabulin siya ni Yuagard ay sinipa siya nito na tumalsik agad sa malayo at nalaglag pa sa bangin bilang bawi daw sa atake niya kay Oliminas kaya hindi din na-sacrifice ang hero pati babae. Ngayon ay alam na nila Fleo ang kwento bakit sila nandito ngayon dahil wala silang pera o lugar kaya sinabi ni Fleo na kahit naiintindihan niya ay itatanong niya muna sa kasama niya sa bahay nang biglang dumating si Bali Rosa kaya tinanong na rin siya ni Fleo kung ano ang sa tingin niya sa pagstay nila dito kaya nalula na lang siya at ngayon ay kaharap nila ang apat na babae na sinabing hindi na siya ang Dark One dahil nag-resign na siya kaya nagulat sila kaya nangako siya na hindi siya kalaban ngayon kaya sinabi ni Fleo na wala naman silang problema sa kanila. Kaya wala rin namang problema ang ibang babae pero si Bali Rosa ay sinabing kahit retired na siya ay naging Dark One pa rin siya kaya sinabi ni Reese na hahayaan na lang ba niya ang kanyang dating boss na walang matirahan kaya pinagsabihan siya ni Fleo na pressure daw ang ganon na pati si Saib ay kinumbinsi siya kaya pumayag na lang siya. Sa bawat babae ay pumupunta si Gol para mag-alok ng kanyang tulong sa mga ginagawa nila pero siya ay tinatanggihan ng mga ito at ipinakita naman ni Fleo ang kanyang mga armor kay Gol na nakita niya ang mga dragon scale pero sinabi niya naman na dahil nanalo siya ay karapat-dapat sa kanya yun at sila naman ang naunang umatake noon at natatawa silang nag-uusap kaya naisip ni Oliminas na mas masagana siya ngayong kasama niya ang mga humans at nagsasaya pa nga sila dito habang nakahiwalay si Bali Rosa. Ngayon ay hindi makatulog si Bali Rosa kaya dinalhan siya ni Reese at Fleo ng pagkain dahil nag-aalala sila sa kanya dahil parang hindi daw siya ganon kasaganya at wala sa mood at ang nasa isip niya lang daw ay ang bilis nila masyado na natanggap sila Gol at Oliminas bilang kasama nila sa bahay at naisip din ni Bali Rosa na siya ay walang kambag-ambag sa bahay na ito pero hindi niya matanggap ang mga demons dahil sa mga nakita niya noon na mga sugatan na knights na naiyak pa dahil sa mga nawala nilang kaibigan kaya hindi siya masayang kaya manirahan kasama ang isang demon pero sinabi ni Fleo na normal lang ang nararamdaman niya dahil bawat tao ay ganun ang nararamdaman sa mga demons pero sinabi niya na hindi naman pumunta dito sa Gol dahil delikado siya bagkus gusto niyang protektahan ang bahay na ito. Sinabi pa ni Reese na bakit siya ay hindi niya nakikitang threat dahil Dark Army din naman siya dati na balak pa silang kainin ng buhay noon pero sinabi niya rin na meron siyang ambag dito dahil tinuruan niya siya gawin itong mga cookies na ito kaya natuwa si Bali Rosa. Kaya sinabi ni Bali Rosa sa dalawang demon na ito na kapag sila ay umatake o nanakit ng tao ay hindi niya sila mapapatawad at ngayon ay tumatakbo na ang hero pati ang babae niya na sinabing nakapagnakaw pa sila ng mga kayamanan ng mga demons bago umalis kaya makakatulog sila sa isang inn pero mukhang may sumusunod sa kanila na usok. Namamroblema ngayon ang bagong Dark One na sinabing lagi silang natatalo ng mga humans kaya sabi ng assistant niya ay dahil daw yun mayroong mga trap sa bawat ruta na dinadaanan ng Dark Army kaya hindi din sila nakakalapit sa Cly Road kaya sinabi niya na gagamit na lang sila ng sobrang laki na army na hindi basta-basta matatalo lang ng mga trap kaya nagsalita ang isa sa Infernal Four na
Sinabing lagi lamang kasi siya umaatake habang ang paraan ni Gol ay detalyado dahil nag-research siya bago umatake pero ang kanilang intelligence group ay umalis kasama sila kaya posible daw na pabagsak na ang Dark Army pero sinabi ng assistant niya na magkakaroon sila ng social gathering para matuwa ang mga demon. Mukhang nasa isang festival ngayon sila Fleo at Reese at nanalo pa nga daw siya ng isang voucher sa Hot Spring Resort para sa 3 pataas na mga tao hanggang 15 kaya sinabi niya na pwede ba papalitan pero pinigil na siya ni Fleo. Nandito na sila ngayon at magkakasama na sa Hot Spring Resort at napansin nila na iba ang kasuotan nila at ang tawag daw ay yukata na galing sa isang bansa sa silangan pero nalulungkot si Reese dahil unang trip daw nila ito mag-asawa pero hindi niya pa masolo si Fleo kaya sabi niya ay paraan ito para mas makilala sila Gol at Oliminas. Nandito na sila ngayon at binigyan pa nga sila ng mga yukata para kanilang suotin habang si Reese ay nagtatanong nasaan daw ang fertility bath kaya sinagot niya nito na ito ang Yanagi bath na nasa labas. Kaya bibigyan niya siya ng mapa at habang naglalakad ay nakasalubong ni Blossom ang lalaking ito na mukhang si Yuagard at ang kanyang assistant kaya nakita rin sila nila Gol, Oliminas at Reese kaya binalaan sila ni Reese na wag silang magpapakita sa kanila at mayroon na silang bath dito na kung saan meron din daw silang hiwalay na bath ni Fleo kaya sasama daw si Hia pero hindi pumayag si Reese sa isang beses na ito dahil ito daw ang araw na gagawa sila ng baby ni Fleo kaya sinabi ni Fleo na dahil may kanya-kanya ang lahat na gagawin ay magsama-sama na lang sila para sa dinner. Si Hia ay mukhang pumunta sa kanyang isipan at kinausap si Damalines at sinabing samahan niya siya sa isang training drill na sinabing noong napanood niya si Fleo at Reese noon na nagjogjugan ay na-interest siya kaya gusto niya daw na subukan kaya inihiga niya si Damalines at itinali at saka siya pamatong kaya sinabi niya na dapat ginagawa ito ng dalawang nagmamahalan at pareho pa silang babae pero sinabi ni Hia na siya ay isang dijin na walang problema sa kasarian dahil mukhang meron din siyang jujun pero hindi pumayag si Damalines kaya napaalis siya sa isip niya at napagtanto na kailangan pumayag din muna si Damalines. Ngayon ay nasa Yanagi bath na si Fleo at Reese at sinabi niya pang pagkatapos nila magbath ay bibigyan niya siya ng atensyon na mukhang patungkol sa Totnacon kaya namula si Fleo at magkahiwalay nga lang sila ng bath kaya sabi niya ay magplano din silang dalawa lamang ng sarili nilang trip kaya natuwa naman si Reese sa ideyang ito habang si Biley ay pumunta dito sa Museum of Grown-Up Delights. Kaya nagulat siya dahil dito rin pumunta si Hia dahil daw maraming sexual na items ang makikita dito at saka pumasok ang dalawa. Umiinom naman si Blossom at sinabi kay Bali Rosa na lapitan niya na lamang si Gol kaysa pasulyap-sulyap lang siya at nang nakita siya nito ay sinabihan siyang napakaganda sa suot niya kaya namula si Bali Rosa habang sila Yuagard naman ngayon ay kumakain at naghahanap ng entertainment kaya sumayaw ang assistant pero sinapak niya lang ito at mayroon namang dalawa na nagsasakitan kaya dito natuwa si Yuagard. At ngayon ay dumating din ang hero pati ang babae niya na sinabing nakatakas na sila sa mga demons na sinabing mas yayaman na sila kapag ibinenta nila ito pero bigla naman itong umilo at saka nag-release ng Malisium at pati ang dalawang ito ay naglalabanan kaya nalabas din ang kanilang Malisium at dumiki ang gem na ito sa hero kaya bigla siyang naging isang malaking dark monster kaya nagulat naman si Bali Rose sa nakita niyang monster na umatake sa building at mukhang sinusubukan na rin ito kontrolin ni Fleo kaya sabi niyang puntahan ito ni Reese na agad namang umalis na nakahubad. Kaya sinabi niyang magdamit na muna siya at sinabi ni Gol na ang monster na ito ay isang concentrated mass ng Malisium at nakita ni Oliminas ang magic gem na nagpapalakas ng Malisium pero dahil sa tao ito damaykit ay hindi niya ito makontrol. Pumunta si Gol sa bubong ng building na inaatake ng monster para tulungan sila at nandito na rin si Reese na sinabing hindi niya mapapatawad ang kung sino mang sumisira ng trip nila kasama ang asawa niya pero nakita naman si Gol ng mga Dark Army tsaka ni Yuagard kaya umakyat din siya sa bubong at sinabing ang boring dito at oras na para magsaya at mukhang naghanda para labanan si Gol. Nakita ni Bali Rosa na magkaharap na si Gol at Yuagard kaya sinabi niya ay siya ang magsasabi nito kay Fleo habang sila Blossom ay tutulong sa pag-evacuate ng mga tao tapos kinuha ni Yuagard ang mas ng Malisium at binabato kay Gol pero siya ay tinatabla lamang ang mga ito gamit ang isang kamay lamang tapos sumakay si Yuagard sa monster at para bang nakokontrol at ipinatake kila Gol pero nadepensahan niya pa rin naman tapos ngayon ay nakarating na si Bali Rosa kay Fleo at ni-report na mayroong monster na nagpakita at sinabi na nandito rin sila Yuagard at iba pang mga demon na
Nag-disguise bilang mga tao kaya sinabi ni Fleo na nandoon naman si Gol at Yulomoines kaya ang focus na lang nila ay ang pagprotekta sa building. Umatake ulit si Yuagard na nasalo naman ni Gol pero mukhang paraan iyon para mahuli si Gol at may tali kaya sinubukan niya makawala at naibagsak ang ulo ng monster sa building at nasabi ni Gol na nakakainis ang galing ni Yuagard sa pagkontrol ng Malisium monster at nakita pa nila ang mga tao kaya sinabi ni Riz na siya ang bahala sa kanila at nag-teleport sa harap nila at saka sinapak ang hero papalayo rito kaya nalaglag din ang babae pero nasalo naman siya ng magic circle ni Gol na nag-promise na hindi siya mananakit ng tao. Sinabi ni Yuagard na ang mga demon ay nabubuhay sa kung ano ang gusto nila at kahit paano yun kaya hindi siya susuko ngayon sa kanya at saka umaatake siya ng marami pero naiiwasan ito lahat ni Gol at nasalo ni Gol ang isang suntok sabay ibinalik kay Yuagard lahat ng kanyang atake kaya nasaktan siya. Nag-transform ang kanyang balat ang tinadtad pa rin siya ng mga atake niyang mabibilis at marami habang dumedepensa lamang si Gol sabay kinuha niya ang mukha ni Yuagard at mukhang meron siyang ginamit na magic spell at ayon pala ay para hindi niya na magamit ang Malisium niya at hindi yun alam ni Yuagard at ginamit pala yun ni Gol laban sa naunang Dark One sa kanya at bigla silang nakita ng mga tao sa baba kaya gumamit sila ng mga card na ito na umilo at pumunta kay Yuagard na naging resulta ay nakatali na siya ngayon pati na rin ang iba pa niyang mga kasama na nilalabanan ni Uliminas at sabi ng matanda na may magic ang mga suot nila at dahil nakakabagabag sila ay tinleport na sila paalis dito. Habang si Riz naman sa baba ay tinatagtad ng sampal ang hero kaya sinabi niya na tinatanggal niya lang ang Malisium na hindi niya matanggal sa sarili niya at dumating si Bali Rosa na sinabing lumayo sila sa building dahil gagamit daw siya ng repair magic kaya ito siya ngayon at isang magic circle lang ay bumalik ito sa pagiging maayos kaya humanga ang lahat at nagpasalamat sa kanya kaya ngayon ay nag-e-enjoy na si Riz sa kanyang fertility bath, habang si Bali Rosa ay nasa bath din habang si Uliminas ay parang natakot pa dahil pusa nga siya pero pagkalublab niya ay nasarapan siya dito at naisip pa ni Uliminas na ang ganda ng katawan ni Bali Rosa habang nakahubad at nakatitig pa nga sa kanyang mga joga na malalaki habang nandito rin pala si Hia at Bael at kinausap pa nga siya ng Dijin na nasa loob niya na dapat ay wala siya dito women's bath dahil mabogli siya. Si Fleo at Gol naman ay nasa iisang bath din na nag-e-enjoy at sinabi ni Gol na humahanga siya sa kanya dahil hindi siya natakot sa unang pagkikita nila pati ginagamit niya ang kapangyarihan niya para magkaroon ng kapayapaan ang mga demons at humans pero sinabi ni Fleo na kahit pa sobrang lakas niya ay walang magic spell ang makakapagtanggal ng pag-aaway sa mundong ito at nag-shake hands sila bilang bagong magkakampi at ngayon ay kakain na sila ng masasarap na pagkain na nakahanda para sa kanila at may nagbigay karis ng pagkain na magbibigay daw ng energy at mukhang para sa yugyugan yun. Lumapit ng kusa si Bali Rosa kay Gol kaya napansin niya iyon at sinabi niya na salamat sa pagprotekta ng mga humans at sagot nito ay dahil hindi niya kayang sirain ang pangako niya sa kanya kaya kinilig tuloy siya. Tinanong ni Fleo si Riz na kung aon ang tingin niya sa mga humans ngayon at sumagot siya nang sa tingin niya ay kahit mas mahihina ang mga tao sa mga lahi niya ay hindi niya na iniisip na kalaban ang mga humans at sinabi ni Fleo na gusto niya lang malaman ang nasa isip niya dahil baka mas lumala ang away ngayon ng mga humans at demons at sinabi na kailangan niya ng tulong ni Riz para kung sakaling masyado siya kumampi sa mga tao ay maitatama niya siya at saka sila nagyakap at hinalikan ni Fleo si Riz at ngayon na magkapatong na sila ay mukhang tot na kan time na. Masaya silang umaalis ngayon at lalo na si Riz kaya napansin nila Blossom yun at napagtanto na nagyugyugan ang mag-asawa kagabi at sinabi pa ni Hia na nang hinayang siya dahil hindi siya nakanod. Habang si Gol ay hindi malaman ang sinasabi nila at nag-teleport na lamang sila pauwi. Unang araw ng pagtuturo ni Belle ngayon sa kanyang klase at sinabing may nagturo rin sa kanya ng matiwasay kaya gagawin niya din yun sa kanila habang si Hia ay hinarvest na ang kanilang tanim. Gamit ang magic at nang tinikman iyon ni Blossom ay nasarapan naman siya at sinabing pwede nga sila mapatubo kahit gumamit ng magic habang si Bailry naman ang magdadala nito sa town para ibenta habang sila Fleo at Gol ay gumagawa ng kanilang mga weapons and armors at pagkarating ni Bali Rosa ay sinabing effective ang ginamit niyang armor sa kanyang paghunt at naalala niya na ngayon ang pagkorona sa prinsesa at sinabing wala sanang umatake na demon ngayon kaya sinabi ni Gol na hindi yun problema dahil matatagalan pa bago bumalik ang mga powers ni Yuagard.
Napakaraming tao ngayon sa harap ng castle na nagche-cheer para sa prinsesa na ngayon ay bagong reyna na at sinabi sa kanyang katulong na nahanap na ba daw nila ang hari dahil mukhang tumakas siya. Dahil sa mga nagawa niyang kasalanan habang ang hero at babae naman ay patuloy pa rin na tumatakas at nasa butas na naman sila. Sinabi ni Frio kay Reese na kapag nagkaroon na nga ng shop one day ay ibenta rin nila ang mga dessert na binabake ni Reese at nagdagdag pa sila ng mga ideya hanggang sa magkahawak kamay silang pumasok sa bahay. At dyan na nga nagtatapos ang anime na Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers at nakumpleto na natin ang series. Bukas ay i-upload ko rin ang video na magkasama ang dalawang parts at ito nga pala ang mga shoutouts natin for today's video at kung gusto mo mas shoutout next video ay mag-comment ka lamang dyan sa baba at maraming salamat mga kabogli. Like and subscribe.